Kailangan mo doble tayo, doble trabaho pa. Tama nyo, okay naman yun. Pero alta presyon, ang puso po natin, ganito po kayo yan. Ganito, yung fist. Yan. Kung gaano kalaki ang inyong fist, ganyan kalaki ang puso mo. Yan. Hindi mo na kailangan sukatin, hindi na po yun. Paano ba kung maliit? Hindi maliit yung puso mo. Okay? Ang puso natin, nagpapahinga ba ang tibok ng puso? Hindi. Tuloy-tuloy ang tibok ng puso natin, 24/7 na, tumitibok po yan. Dahil ang puso natin ay isang muscle. So yan po ay magpapump, magbibigay ng pressure. Kaya yung pressure na yan, hypertension, yung pressure na nanggagaling saan? For example, meron kayong hose. Ano yung hose? Yung pangdilig. Di ba pag binuksan mo yung gripo, tuloy-tuloy yung galing ng tubig? Paano pag ginawa mo, pinigilan mo, pinisil mo yung dalawa, yung pinaka-piniklop mo siya? Anong mangyayari sa pressure? Posible, titigil, at hindi makakadaloy ang tubig. So, ganun din sa ugat natin. Magpapang ang puso, siyempre, may pressure yan, at yan po ang magdadaloy ng dugo sa buong katawan natin. Sa artery. Ang artery po natin, ang pinakamalaking ugat na nagdadala sa mga malalayong organ ng katawan natin. E paano kung tumigil ang daloy ng dugo? Sa utak, kaya pala pwede kang ma-stroke. Sa puso, kaya pwede ka talagang atakihin sa puso. Sa kidney, pwede rin tumigil ang supply ng, siyempre may dugo pa rin nagsusupply, tumigil ang daloy, pwede kang magkaroon ng renal failure. So ngayon, yan ang i-discuss ko, ayan, isang page pa lang yan, isang slide pa lang, pero ang dami na nating matututunan. Okay, so ready na po ba? Yes! Ngayon po ay May 22, 2024. Diba? Malapit na po ang ating anniversary. Ilang buwan na lang? Ilang araw na lang? July 10. Ayan, kaya sa mga mag-dealer, ready po kayong manalo ng 2.2 million. Yes! Sino po gusto manalo ng 2.2 million? So, great morning po sa ating lahat. Ako po si Dr. Gary Orjena, isang general medicine practitioner. Every Wednesday po, ako po ang makakasama ng 2 p.m. Kaya pag Wednesday, pwede po kayong magdala ng mga guests. Yan. Pero everyday po, meron po tayong mga iba't ibang speakers. Kaya mamaya, meron pa tayong susunod ng mga kabaitaan na speaker. At mamaya rin po may training. Ayan, mamaya may NDO. At ang magbabagsak po yung ating dating awardee. Sino po yan? Apply Nobel or Bold Kasakaw. Ayan, grabe. Visioning. Kaya kung may nag-vision ka, dapat tingnan mo ulit. Kailangan yung mag-aral. Sabi lang po ng mga guests natin, mag-aaral na agad. Hindi pa nga ako nag-dealer. Okay, so yun po yung gagawin natin, lalo na sa mga dealer po na nandito ngayon. Okay, tayo po ang isa sa mga official speaker po ng First Vital Class. Ako po isa sa mga hardcore leader ng champion ni Ma'am Nancy Bondo, ang ating Platinum Emeritus Awardee ng First Vital Class. Kilala niyo po si Ma'am Nancy Bondo? Yes! Nakamukha po ni Angel Oximba, sabi niya. Diba? Okay. At ako rin po ay isa sa mga hardcore leader ng Knights of the Champion ni Ma'am Shirley de Guzman Vergara. At nandito na rin lahat sa mga hardcore leaders po ng Knights of the Champion. Kaya grabe, no? Ayan, ako po ang founder ng Good Virus. Hindi Good Virus, ha? Yan po ay, grabe, 2012. Pero wala pang pandemic, sabi ko. Hindi ko naman inisip na magkakaroon ng COVID-19 or bad virus. Pero yun po yung pangalan ko since 2012. Diba? Okay. At
tayo po ay Hall of Fame awarding na po ng First Vital Class. Ngayon po, kailangan mo ng tuloy-tuloy na 4 years. Ayan, para maging isa ka na sa Hall of Fame awarding. 4 years po na tuloy-tuloy. From top 8 hanggang top 1. Dapat hindi ka na mawawala lang sa top 8. Kaya si April Michael po ay isa na po sa susunod natin. Dapat ka lang, bago ka magsalita, ano muna kayo, nandun pa lang alimutan ko eh. Pero alas mas na kasi. Pero hayaan nyo, sa susunod, sigurado may invite ka for motivational talk ng ating Hall of Fame awarding na susunod na sa July. Okay? Ayan. So, background ko po, ako po ay isang zoology. Ayan, nalubhasa saan? Sa kahayupan, hindi naman. Nalubhasa sa pangka. Ang pangit kasi, no? Zoology po, kung Tagalog, nalubhasa sa pangkahayupan. Ang pangit. Parang, pero yun po ako, yun po yung aking treatment. Tapos ako po ay College of Medicine sa Virgen Milagrosa University Foundation San Carlos City, Pangasinan. Ayan. Then, nag-internship po ako. 1 year po yan sa loob po ng ospital. Nag-rotation po kami sa lahat ng department, mula surgery, medicine, lahat po ng media, OB. So lahat po yan, nandyan kami sa loob. Hindi naman po kami nakakulong kasi nandyan po kami eh. May mga dorm. Pero 1 year po, isang hospital po ang akin. Kasi yung iba lumilipat ng hospital. Pero dyan po ako nag-internship at ang dami ko talagang natutunan po dyan. Okay? Internship po, sabi ko, para naman hindi masyadong toxic. Kasi po, ang Jose Reyes, ang harap, kaya po, ang likod, Tondo. Meron po mga taga-Tondo, taga-Quiapo, kaya hindi na uubusan ng pasyente. Kaya ang sarap mag-practice talaga ng medicine po dyan. Kaya ang dami natin natutunan, hanggang sa yung minanganak sa tricycle, sa taxi, meron may tama ng sibat sa likod. Grabe pala yun, no? Meron po yun. Okay? Ayan. So, nag-join po ako sa First Vital Class. Ayan. Sumali po ako kasi hindi ko po makukuha lahat ng benepisyo ng First Vital Class kung hindi po ako mag-join, kung hindi po ako sasali. Kaya yung October 9, 2012, dyan po ako, ayan, nag-dealer po ako. Kaya sa mga dealer po, sa mga guest po natin, dapat mamaya kausapin nyo agad yung mga nag-invite sa inyo rin. Lapitan nyo po ha, at yakapin nyo mahigpit. Kasi kung hindi sa kanila, hindi nyo makikilala ang First Vital Class. Ayan po, no? So, at yung mga doctors natin, nung hindi ko po ako nag-First Vital Class, ang dami na pong nagre-reseta at nagre-recommend. Hindi lang po sila mga ordinaryong, kumbaga mga doktor. Sila po ay mga konsultan. Talagang pinipilahan talaga ng mga pasyente, kahit ako po, talagang pipila rin sa kanila. Meron tayong ENT, ayan, may surgeon tayo, Dr. Tagchanko nandiyan. Meron din tayo mga, ayan, orthopedic surgeon, Dr. Ian. Isa rin po sa mga general medicine, si Dr. Archie Custodio. Ayan, ang ating Dr. Hernandez, ang product center owner ng Las Marinas Cavite Product Center. Isa po yung diabecologist, isang endocrinologist. Kaya kung ikaw ngayon ay nagbubuhay ka pa, nagdududa ka pa sa product, kami po ang magpapatunay na napakaganda ng okay? Ayan. At ang pinaka-inspiration ko po, bakit ko po ginagawa ang First Vital Class, siyempre po yung aking family. Ayan. Unang-una sa lahat, bawal magkasakit sa pamilya. Unang-una, kahit doktor, pwede pa rin tamaan ng sakit. Pwede ka pa rin, hindi kami mga Superman. Kaya kung nagkakasakit ka, normal lang po yun. Kasi pinapalakas niya ang immune system mo. Okay, so ako naman, nung nakilala ko ang First Vital Class, sabi ko, okay, high blood pressure ako. So tama-tama yung topic, no? Hypertension, high blood pressure. So 160/100, wala akong nararamdaman. No? Kaya pala ang hypertension
yung tinatawag na silent killer. Posible yung katabi mo sa kaliwat sa kanan mo, hindi niya alam mataas na pala yung kanyang presyon ng dugo. Okay? Lalo pa pag ikaw ay maraming iniisip. Di ba? Ano pa? Una sa lahat, natulungan ko ako ng product, Dalandan. Nung ako po ay nag-start, ito po yung iniinom ko. Ayan, ang galing na. Eksakto. Iniinom ako talaga. Ayan, so meron akong iniinumin. Ito yung iniinom ko talaga. So kaya ready na. Wow, ang sarap. Ang goodness po, yung tinimpla nila, pineapple. Kaya mamaya, bago kayo umuwi, pwede po kayong pumila kasi may taste. Wow! Diba? Ay, grabe. Palakpakan po natin ang ating Platinum Award Apple Gold sa akin. Engineering Vitamination. Hanggang ngayon po, nag-aaral pa rin. Actually, mamaya po, siya po ang mag-training sa ating lahat. Pero bago siya mag-training, nagdala pa ng bisita, nagdala ng guest. Kaya kung ikaw ang leader ka na, hindi ako ng motivate, apply wrong. Kung leader ka na, dapat laging kang may bigbe. Diba sa apply wrong ako, kumikita na ng 1 million yan. Grabe mo. Pwede ba bigyan naman eh. Apply wrong, ano po yan? Matindi po yan, napakabait po yan. Yeah. Nasa na ba ako, uminom ako ng first Vita Plus, nag-normal na yung blood pressure ko. 120/80. Ayan. Yan ang topic natin. Okay? So, ang unang pasyente yung aking may bahay. Si Ma'am Ruthie Orhena, kasi po, malapit na po ang graduation ng dalawang anak ko sa 24 and 25, kaya hindi po ako makakarating sa Marinduque. Ayan, sila apply po, ang kabayitaan po natin, pupunta sila sa Marinduque. Ayan, kasama sa ibang Chef Bisman Vergara. Ako po, ayan, aking may bahay, siya naman po ay constipated. 3 days bago makadumi. Kailangan pa niyang uminom ng gamot kasi po during that time, may clinic po ako, may pharmacy. So madali siya makakuha. Siyempre, libre yun, di ba? Pag libre, sino po mga gusto ng libre na product mamaya? Pag libre talaga. Pero alam niyo po, sabi ng mga doktor, pag laging libre, matagal gumaling. Kaya kailangan mo naman bumili. Hindi puro libre. Kahit maraming libre sa First Vita Plus, kailangan mo sa una, bibili ka muna. Diba? Pero walang puhunan. Pero yun ang puhunan mo. Yung pagbili mo ng First Vita Plus. Okay? Ayan. So, natulungan ng aking may bahay. So, everyday na po siya nakakabili. At ang good news po, yung dalawang anak ko po, lagi po silang honor student. Kaya itong darating na graduation, pareho po silang honor student. Okay? Yes. Natuloy-tuloy na natin. Okay. At ang ilaw natin lahat, ayan, nagbibigay ng ilaw. Sino po yun? Palakpakan po natin yung ilaw. Ma'am Dolly and Sir Socrates kung alam. Kaya napakaswerte natin. May napakagwapong, napakaganda pa ni Ma'am, na napakabait. Kaya kung ikaw ngayon na hindi mo kasama yung ibahay mo o yung asawa mo, dapat mahila mo sila dito, madala mo sila dito ngayon. Okay? Ayan. Palakpakan ulit natin mga Dolly and Sir Socrates. Ito po ay naganap noong July 11, 2023. 1 year ago po yan sa Araneta Coliseum. Sino po bang gustong pumunta ng Araneta sa July 10? Ayan. So pwede naman po ang guest. Pero mas maganda mag-dinner ka na. Para meron ka ng ticket na ibibigay sa'yo, yun nag-invite sa'yo. Okay ba yun? Okay, ayun po, no? Katabi ko yung ating angel. Mag-doy and Sir Sok. Grabe, no? Iba yung pakiramdam kulay. At yun yung mararamdaman sa susunod ni Apply Michael. Okay? Ayan po. So ito yung tanong natin. Bakit sa panahon ngayon,
mas kailangan mong mag-ingat sa kalusugan. Sino po ba sa inyo ang nagiging masaya pag nagkakasakit? Nasa kamay. Sino po ba sa inyo ang gusto ng pumunta ng ospital? Nasa kamay. Parang wala. Sino po sa inyo ang maraming pambayad sa ospital? Nasa kamay. O sino po sa inyo kahit anong itanong ko ayaw sumagot? Parang lahat. Okay? Ayan po. O stress. Sino po sa inyo ang laging stress? Pag laging walang pera. Okay. Sabi ko nga po, lagi ko sinasabi, buti pa ang mga pera. Ang daming tao. Bakit ang tao laging walang pera? Wow, para tayong choir. Sabay-sabay ka. Di ba? Tayo mga Pilipino, hindi lang halata. Magaling kasi tayo magdala. Di ba kahit bahana, pag dumaan yung camera, wow, kumakaway pa. Pero wala na siyang bahay. Pero hindi mo mararamdaman na siya, wala na uuwi ang bahay. Ganon katinding magdala ng stress. Kasi ang stress, may short term, ngayon nararamdaman natin, gusto natin kaya short term na po yan. Yung mga long term na stress, ano po yun? Yung kahirapan. Poverty. Yan talaga ang kailangan natin solusyonan. Okay? Wala po kayo sa eleksyon, ha? Okay. Ayan po. So, unhealthy lifestyle. So, kailangan natin talagang alagaan ang ating kalusugan. Kasi, may iba-iba pa tayo mga bisyo. Ano yung mga bisyo natin? Minsan, yung ugali natin, alam niyo po ba? Pag lagi tayo nagsasalita ng hindi maganda, unhealthy pa rin po yun. Mas matinding sakit ang ibibigay mo doon sa sasabihan mo ng masama. Kaya ang sabihin mo lang sa kanya, magagandang salita. Di ba? Okay. Ayan, yung pag-ibigay nyo, pag-inom ng maraming alak, na mamaya, kasama po sa talk natin po yan. Okay. So, ayan. Ready na po ba? Yes! Okay. So, hypertension. Ano ulit ang hypertension sa Tagalog? Alta pressure. Diba? Okay. Ang alta pressure po, or tinatawag na hypertension, ito po yung blood pressure na, ayan, above normal. Ano po ba yung normal na blood pressure? Sino po nakakala? Meron nagsasabi, 110/80, 110/70, pwede po yun, maganda po yun, mas mababa po yun sa normal. Ang normal na blood pressure, ayan, may tinatawag tayo, ayan, may mga pambili tayo, di ba? Systolic and diastolic. Kaya yan po yung normal na reading. Ano ba, Dok, yung systolic? Kasi lagi ako nagpapa-BP or nagpapa-blood pressure monitoring. Pag sinabing systolic, yan yung nasa taas. Ang pressure niyan, yan ang unang ini-inject o binibigay na pressure. Kaya yan yung pinakamataas na pressure ng dugo mo. So, kailangan, ito yung normal. Yung 120 millimeter mercury ang tawag nun. Okay? Ano naman, Dok, yung diastolic? Pag sinabing diastolic, ito naman, so kailangan din, pag nagbigay o nag-pump ng dugo ang puso, may tinatawag din na resting period, may relaxation din, may relax din. Yan naman yung pinaka, ayan. Ano po yun? Pinaka, ayan yung pahinga niya is between heartbeats. So yan ugat, ito po yung sa maliit na ugat. Okay? So 120/80. Yan ang normal or mas mababa pa po dyan. Tapos muna tayo. Kasi iba yung blood pressure ng mga pedya. Okay? Pedya po ay 17 or 18 years old pababa. Okay? Para alam niyo po, pag kayo magpapacheck up, minsan gano'n eh. Naku, 70 na ako, 80 na ako. Saan ako pupunta? Sa pedya na ba ako? O sa general medicine na ako? O sa internist na ako? So pag kayo ay 17, hindi pa kayo nag-18, sa pedya po kayo.
Okay po ba yun? Ayan, meron tayong rules ha. Unang-una, yung systolic natin. Ano yung normal? Less than 120 millimeter mercury. Ano po bang tawag doon sa blood pressure natin? Sphygmomanometer. Sabihin ko nga po, sphygmomanometer. Yan, yan po yung pang-BP natin na manual. Kasi ngayon, meron tayong mga digital na. Okay, so kailangan lang yung digital natin, laging bago yung battery. Kasi minsan nagmamalfunction pag hindi po bago yung battery natin. So magkakamaling talaga ng reading. Okay, so ano po ang ating diastolic? Less than 80 para masabi normal stage po yan. Marami po tayong tinatawag na hypertension. So ang topic po natin, normal tayo muna dito. Kasi meron tayong tinatawag na primary, may secondary pa, meron pa tayong tinatawag na hypertensive emergency, ayan, hypertensive crisis. Sa susunod na po natin i-discuss yan kasi medyo mahaba po yun. Kasi may mga kasunod pa tayong mga speaker. Okay. Next. Pag sinabi natin pre-hypertension for stage 2, 120 to 139. So, ano na yan? Then, yung ating diastolic, 80 to 89 millimeter mercury. Okay, so yan ang stage 1. Ibig sabihin, borderline na po yan. Pwede ka na talagang magkaroon ng hypertension or alta pressure. Okay, stage 3 natin, ayan, stage 1. Ito po, ang 140 to 159 millimeter ang yung nasa taas, at 90 to 99 yung nasa baba. Okay, pag ganyan ang reading mo, yan na yung stage 1. Okay? Ito yung plus 1, plus 2, yan ito yung stage 1. So yung ating stage 2, ito ko na nabibigong dati sa 160 over 100. So kailangan talaga na mapababa yung blood pressure natin. Okay? So, alam niyo po ba na 1.13 billion na tao sa buong mundo, kasi tayo ay 115 to 120 million na tayo. 1.13 billion, mas marami pa sa atin na tao sa Pilipinas ay may sakit sa puso. Isa sa bawat 4 na lalaki, mabilangin niyo yung lalaki na nandito ngayon, may hypertension. Okay? Isa sa bawat babae, isa sa bawat 5 na babae, may isang hypertensive. So kung merong 5, automatic merong isa na may mataas ang presyon. Okay po ba? Malinaw po ba yan? At isa sa bawat 5 na may hypertension lamang ang nakokontrol ang kanilang kondisyon. So ibig sabihin, isa lang po dun sa 5 ang kayang i-control. Kasi hindi nila alam kung hindi sila magpapacheck up, hindi nila malalaman kung meron silang mataas na presyon. Kahit tayo lahat, wala nakakaalam. Kaya nga tinatawag na silent killer ang ating high blood pressure. Okay? So na-picture niyo na po ba yan? Okay, so napakaganda ng slide kasi ginawa po yan ni Ma'am Ruth Orgena. Pinagpuyatan po yan. At syempre, nag-aral din tayo para mas may share natin ng maganda yung ating topic. Okay, alam niyo po ba, ayan, how many Filipinos have high blood pressure? Gaano karami ang merong alta presyon sa Pilipinas? 12 million na Pilipino. So, ibig sabihin, 65%, ayan, aware of their condition, 37% nagtitreatment, at 13% naman have reached their target blood pressure. Ito, talaga minomonitor yung kanyang blood pressure. Pero isipin niyo po, no, 12 billion na ang mataas ang dugo. Ibig sabihin, may alta pressure na. Kaya marami tayong magiging pasyente, oh. Kaya huwag mong sabihin na wala ka nang ma-invite. Huwag mong sabihin na wala ka nang magdala dito. Kasi ayan, ang dami pa niyan.
Marami pang magre-reject sa'yo pero tuloy-tuloy ka lang. Yes! Parang hindi kasama mo ka. Hindi kasama ka hininga. Okay. Ano ba yung mga signs and symptoms ng hypertension? Kasi minsan, nag-overlap. Ibig sabihin, yung ibang nararamdaman mo, minsan hindi naman tungkol sa alta presyon. Pwedeng magkaroon ng ibang sakit yun. Pero kapag ito yung naramdaman mo, posible candidate ka for hypertension. Okay po ba? Nakikita po ba yan? Nakikita po ba? Okay. So, ayan, dizziness, kahilo, hinakapos ng paghinga. Ayan, hindi lang, ano po yan? Irregular heartbeat. Minsan, ang lakas ng tibok ng puso, biglang minsan parang ang hina. Yan ang tinatawag natin irregular heartbeat. Okay? Tapos, ayan, bleeding from nose, bleeding nose. Kaya kailangan din malaman or kailangan makapagpakonsulta po kayo agad. Okay? Pagsusuka. Kasi pag sobrang taas talaga ng blood pressure mo, para kang nasusuka o para kang naduduwan. Ganun po yung pakiramdam. So isang reason, tumataas na po yung blood pressure mo. Okay? Ano pa? Fainting. Hindi yung fainting na nagpipita ha. Baka yung fainting yun ha. Yan po ay biglang nawawalan ka ng malay. So masama rin po yun. Fatigue. Mabilis kang mapagod. So posible hindi mo alam mataas na yung blood pressure mo. Okay? Ano pa? Nagkakaroon na ng blurring of vision. Nalalabo na yung paningin. Ayan, ang posible cause of hypertension po yan. Okay? Ayan, so, ano ba yung mga risk factors? Bakit ka nagkakaroon ng alta pressure or high blood pressure? Unang-una, importante ang timbang. Ayan, obesity. Hindi na lang siya overweight, obese na. Pag sinabing obese, sobra sa timbang, sobra sa fat sa katawan. Hindi nagagamit ng katawan yung mga kinakain natin, turn into glucose. Ano nangyayari? Ina-absorb ng katawan na stock. So hindi mo nagagamit. So dapat talaga, ayan, importante na gumalaw-galaw tayo. Kailangan natin, importante huwag lagi nakaupo. Pero ngayon, okay na kayo nakaupo ha. Huwag muna kayo tatayo. Ayan. So, high salt intake. Nako. Kasi tayo mga Pilipino, ang isa sa may pinakamasarap kumain. Pinakamaraming beses kumain. Ang umagahan, merienda. Ang halihan, merienda. Hapunan, merienda. Matutulog na, mag-aaya pa yan para kumain. Diba? So talagang magdadagdag ng timbang at yung ating sodium intake, yung maalat, kasi yun ang masarap, pero posible yun ang mag-cause ng sakit sa puso at hypertension. Okay? Alcohol consumption. Okay? Kung meron ka ng sakit sa puso o alta presyon, huwag ka nang uminom ng alak. Pero kung wala ka namang sakit sa puso, moderation. Pero kung maaari, iwasan mo na kung meron kang mga kondisyon sa katawan na sakit. Huwag ka nang uminom ng alak. Okay? Smoking. Ang paninigarilyo talaga ang isang maraming cause ng iba't ibang sakit at pwedeng mag-cause talaga ng hypertension. Okay? Stress. Naku, ibig sabihin, lahat tayo pwedeng ma-stress. Di ba? So lahat tayo pwede talaga magkaroon ng high blood pressure. Okay? At genetics. Ano ba yung genetics? Namamana natin sa ating mga ninuno, sa ating pamilya. Kaya kung yung pamilya natin, mahilig kumain, ako sigurado, kasama ka rin nila. Kasi syempre, pag nagluto ng masarap, kakain ka. So, nasa family pa rin, environment pa rin. Yung healthy lifestyle pa rin natin ang tinitingnan natin doon. Okay? So,
Sa picture niyo po ba? Okay? So ano ba yung mga complication kapag napabayaan mo o hindi mo na-detect na ikaw pala ay may mataas na blood pressure? Complications of untreated hypertension. Ayan. So pwede talagang ma-stroke. Kasi bakit? Biglang may nag-clot or may nagbara na ugat papunta sa puso, sa brain. Ano mangyayari? Pwede kang ma-stroke. Kaya ngayon, napaparalyze. Napansin nyo, biglang naparalyze ang kaliwa. Siyempre yung kaliwa hindi na mataas. Yung paglalakad niya, hila-hila niya yung paa. Ang tinamaan sa ugat, sa brain, nasa kanan. Okay? Kapag tinamaan naman yung kanan mo, ito yung na-paralyze, ang tinamaan sa brain ay yung kaliwa. Okay? Magkano po yan? Mag-cross na talaga siya. So kapag nakita nyo malayo pa lang ang yung pasyente, tinamaan yung right side niya ng brain. Kasi nakita mo sa manifestation, kaliwa. Okay? Ano pa? Vision loss. Ayan, loss of vision. Kasi bakit? Maliliit ang ugat ng ating mga mata. So, posible, pwedeng pumutok talaga. At pwede kang mabulag kapag sobrang taas ng pressure ng dugo. Kaya minsan hindi niya napapansin, may nakikita kayo, bigla nag-bleed ang mata, yung ugat sa mata, pag chinek mo, ang taas ng blood pressure niya. Ganun po yun. Okay? Heart failure. Ayan, pwede talagang magkaroon ng failure ng puso natin. At yung heart attack, yung sinabi ko kanina, bigla mong, for example, yung host, bigla mong tiniklop yung pressure. So pwede talaga magbara, papunta sa puso, kasi may mga coronary arteries tayo nagbara, so pwede ka talagang magkaroon ng heart attack. Yan, silent killer talaga. Then, kidney disease. Siyempre po, yung kidney natin, nag-filter yan ng mga toxins sa ating katawan. Pag hindi maganda yung blood pressure, pwede maapektuhan ng kidneys natin. Even liver. Kasi ang liver naman, ang nagsasala din ng ating mga kinakain. Kaya yun ang filter machine natin. Ang liver at saka yung ating kidney. Okay po ba? Ayan, at yung sexual dysfunction. Nawawala na ng gana. Ayan, para makabuo ng baby. Nawawala na. Kasi bakit po? Sa sobrang taas ng blood pressure, hindi na nakakarating. Diba? Pressure pa rin po yun. Meron pa rin talagang affected pa rin yung ating immune system. Okay? Ayan. So, ito naman yung mga tips para ma-reverse natin ang hypertension. Kailangan mo una, ayan, bawasan ang maalat. Reduce salt or yung sodium. Limit alcohol. Magdagdag ng magnesium. Mahilig po ba kayo kumain ng mga nuts? Ayan, maganda po ang nuts. Kasi yan talaga pwedeng magtanggal ng mga kayo po ay lagi nag-nuts. Mayaman po yan sa magnesium. Okay? Omega 3. Ayan, yung mga salmon natin. Yung olive oil. Actually, yun ang pinakamagandang oil po ha. Kasi sa mga may problem sa heart, olive oil po yung ginagamit nila. Pero ako rin talaga sa bahay, olive oil na po kami. Medyo mahal lang talaga, pero siyempre mas mahal may kasakit. Diba? Kahit hindi mo na yun. Tips to reverse hypertension, bawasan ang fat sa katawan. Kailangan mo na ngayon magbawas ng timbang. Sa pamamagitan, dapat every day, 30 minutes. So for 1 week, ilan yun? Kailangan lagi ka nag-exercise. Ayan, dapat nagpapapawis ka, lagi ka gumagalaw, hindi pwedeng lagi ka na nakahiga, nakaupo. Sedentary lifestyle, mag-focus talaga ng sakit yan. Okay, pero mga taga-First Vita Plus, hindi mo naabutan sa bahay yan. Kung uuwi yan, aalis ng gabi, uuwi na madaling araw. Wow, grabe no?
para pagdating ng Friday, masaya tayong lahat. Diba? Okay. Ayan, nakalimutin nyo. Quit smoking. Iwasan na ang paninigarilyo. Ayan, nakikita niyo po kayo sa mga kahanan sa garilyo? Hindi po kayo natatakot doon? Grabe no, talagang ang daming iba't ibang sakit ang pwedeng mangyari sa atin. Manage mo yung stress. Okay? Hindi naman natin totally tatanggalin yung stress. Ayan, regular exercise. Ayan, maganda po yan. Dapat talaga may regular exercise ka. Okay, so, ngayon, incorporate natin ang ating ibang gulay. Ayan, ang ating malunggay, dahon ng sili, saluyot, uray or kulitis at talbos ng kamote. Yung ibang gulay po, isa sa napakaganda na nakakatulong talaga para mag-maintain ng normal blood pressure natin. Okay? So ano ba yung malunggay? Ayan, para sa mga guests po natin, one of the most nutritious plants in the world. Tumutulong po ito sa mga, ayan, for 300 na sakit or condition. Nag-enhance ng wound healing. Antibiotic properties, ayan, napakaganda no, for increasing breast milk production, nagpapababa ng blood sugar and cholesterol. Yan ang ginagawa ng ating malunggay. Pangalawa, dahon ng sili. Ito talaga yung angkop sa topic natin ngayon. Improves blood circulation. Para saan? Sa may mga sakit sa puso, high blood, like may mga high blood pressure, yung mga na-stroke, pain reliever, nag-energize or nag-boost ng energy, at nagdadagdag ng appetite. Yan ang maganda sa ating dahon ng sili. Pangatlo, saluyot for cleansing and detoxification, nag-iimprove ng bowel movement, tumutulong sa may mga urinary tract problems, good for the skin, effective in cancer prevention. Wala pa po nag-discovery gamot para sa cancer, pero meron tayong pang-iwas at pang-lunas. First vitamins ayan. Okay? Powerful antioxidant. Pang-apat, yung ating uray or colitis, ito naman, nag-i-improve ng immune system natin, nagpapalakas ng ating mga baga, at tulad ng mga chronic diseases ng baga natin, TB, pneumonia, at yung asthma. Ayan. Good for the skin and diuretic dito yan. Okay? Last but not the least, ang ating talbos ng kamote or yung pumea batatas. Ito naman, nag-i-increase ng red blood cell production, nagdadagdag din ng platelet count, at ito ay may highest content ng iodine para sa brain development ng mga sanggol. Yan ang maganda, no? At yan din po ay nagpapatalino or memory enhancer din yan. At para sa may mga goiter or mga posyo, yun po yan. Okay, so yung limang gulay, ito po ang pwede natin ibigay sa may mga matataas ang blood pressure. Pineapple. Ang pineapple natin, ano ba yung mga benefits ng pineapple natin? Ayan, una, ito po ay nagpo-promote ng better digestion. Ayan. Nag-boost ng immune system, nagpapataas ng proper body stability, formulated with stevia po yan, blended with our signature 5 power herbs pa rin. Yung limang gulay kasama po ng ating pineapple at mamaya matitikman din ng mga guests natin yung free taste. Diba? Okay. Ito po ay ayan, disease-fighting antioxidant, nagpapalakas ng ating mga buto at mga ngipin, highly rich in vitamin C. Alam niyo po ba, yung vitamin C ng pineapple, kaya pala nagkakaroon ng katarata, nawawala na ng liquid sa mata. So ang ating pineapple, ang napakaganda sa may mga katarata. Yan, di ba? Maganda natin piniseta yan. Strengthens immune system, contains anti-inflammatory properties, para maibalik po ayon sa mata natin. Maibalik po yung kulang na lamis ng ating mga mata para hindi po kayo mawala ng sight o ng kulang. Okay, ayan.
Pwede mo siyang ibigay ng 1 to 2 sachet a day. At meron din tayong platinum pineapple, yung sugar po yan. Okay, magkakaganda po yan. Ano ba? Ano ba yung benefits ng bromelain? Kasi ang ating pineapple, alam niyo po ba yung pineapple? Kaya niyang mabuhay sa gubat ng 50 taon. Ganon katindi ang pineapple. 50 years, kaya niya, walang magbabantay, walang mag-aalaga, pero buhay siya. Diba? Kaya ang daming benepisyo ng ating pineapple. So ano ba yung bromelain? Ito yung proteolytic enzyme. Ayan. Ito yung nagbabasag ng mga protein na kinakain natin. Ano ba yung mga protina? Lalo mahilig tayo sa mga karne. Ayan, protina po yan. Yan ang nag-breakdown ng ating bromelain. Kaya ito po ay anti-inflammatory. Ayan, sa mga pamamaga. Helps fight allergies. Ayan, mga allergy ano natin. Hay fever. Ano ba yung hay fever? Yun yung bahin ng bahin. Ayan. Yung hatching ng hatching. Yun ang natutulungan. Yan yung mga allergies. Pain reliever. Tumutulong sa mga may problema sa balat. Hindi lang ordinary sakit sa balat. Psoriasis, eczema, adhad, guni, lahat. Pwede natin tulungan. Assist in protecting the heart. Ayan, ang ating pineapple maganda sa puso, kaya ito ang binibigay natin sa may problema sa mga puso. Okay? Supports digestive health. Ayan, bromelain po, maganda po yan sa digestion. Kasi nga po, proteolytic enzyme siya. Okay? Protein siya. Okay, ito po, reduces swelling. Ayan, yung pamamaga. Helps fight asthma. At maganda rin po ang ating pineapple or yung kaya kung may problema sa pagla or minsan lagi may baril ng ilong, may sipon, maganda yung pineapple natin. Okay, yan, iniseta natin. Ano ba yun? Ano ba maganda sa pineapple? Nagbabawas o nagpapababa ng blood pressure. Kaya sa labas, bumibili ka pa ng pineapple, pero maganda sa First Vita Plus, may kasamang 5 gulay. Yun po yun. Okay? Support heart health. Nagpe-prevent ng constipation. Kasi may mga fibers po siya. Napakalaga po yan. Improve fertility. Ayan, sa gusto magkaanak, magka-baby, bigyan mo rin ng pineapple ng mother. At pwede naman kahit yung pinaka-father din. Reduce swelling, bruising, healthy and pain, healing and pain associated with injury. Yan ang ginagawa. Pag ikaw ay injured, siya yung mag-cover agad yung ating proteolytic enzyme na bromelain. Kaya kailangan everyday umiinom tayo ng pineapple ng First Vita Plus. Okay? Prevent cancer. Wow! Kaya meron na tayo ngayong pineapple. Reduce risk of diabetes. Okay? Natural po yung tamis niya kasi meron tayong stevia. Yun ang maganda sa product natin. Natural ang sugar. Okay? Ayan. So the best investment you can ever make is in your own health. Sino po ulit yung mga guest po namin? Pakitas lang po ulit ang kamay. So huwag po kayong papayag na hindi po kayo mag-uwi ng produkto ng First Vita Plus. Pero kailangan, hindi po libre. Kailangan mo munang makinig mamaya para malaman mo kung paano ka makakalibre. Yun po yun. Okay? At, ayan. Be kind to your heart. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be kind to your heart. Dua, sa likod, sa harap, sabihin mo, be kind to your heart. Baka meron growing hearted po dito. Wala naman. Pero, parang may hubog yan. Okay, ayan po, no? So, gawin natin lahat ng dapat. Ayan, 10,000 steps. Hindi naman kailangan everyday 10,000 steps.
Kung kaya mo muna ng 1,000, 2,000, pero kung kaya mo ng 10,000, why not? Kung kaya naman, di ba? Pero dapat lagi rin tayo naglalakad, nag-brisk walking tayo. Kasi yun talaga, yung sirkulasyon ng dugo, okay? Nakakapagpaganda ng tibok ng puso, nakakabawas ng mga bad cholesterol ang paglalakad. Pero kung malalim naman yung uuwian mo, huwag kang maglalakad naman, baka mabihin ka ng uwi. Okay? Sabi ko, pwede ko maglakarin pa uwi. Eh ako, sa Laguna pa ako, pag ako naglakad, eh baka 2 days ako bago makarating. Di ba? Okay. Do not let illness make you realize the value of health. Kaya kung ikaw ngayon wala kang sakit, syempre dapat lagi ka magpasalamat. Kasi wala namang tao na masaya pag may sakit, di ba? Pero kailangan mo ngayon, kung wala kang sakit, kailangan mo ng protection. Kailangan mo ng pang-prevent. Kasi pag nagkasakit ka sa panahon ngayon, matindi talaga. Ang gastos, syempre, apektado pa ang buong pamilya mo. Okay? So ngayon, nag-start from hyper, di ba hypertension? Hyper to happier. Ayan, palakpakan po natin ang first time of class. Okay, so maraming salamat po. Sabihin mo lagi, yes! 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 Sa pa, yes! Yes! Yes to first Bible class. Okay, so huwag po na kayong aalis kasi para maunawaan naman natin paano ba tayo makakalibre. Kasi mahilig tayo sa libre. Kaya ang first Bible class, bibigyan tayo ng libre. Ayan, dumating na